sound. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Amen. Amen. Magandang umaga po sa ating Panginoon na siyang dahilan kung bakit po tayo nandito ngayon. Para po magbigay ng glory, no? Bigay ng glory sa ating Panginoon sa umagang ito, sa ating pong worship service. Tayo po ay magsisimula na po sa ating gawain. Kagaya ng sinasabi ng Bible sa atin, in Psalms chapter 100 verse 2, that serve the Lord with gladness, come before His presence with singing. Tayo po ay lumalapit sa Panginoon ng masaya, kaya dapat inihanda natin yung ating sarili. Ano po? Dapat, dapat ikaw ay may maayos na pagpapahinga. Diba? Nakatulog ng maayos, hindi nagpuyat. No, kasi kapag hindi mo ginawa ng maayos, hindi mo pinaghandaan yung gabi mo, ngayong umaga, tuliro yung isip mo. Hindi ka makakapag-focus ng maayos. Especially, more importantly, hindi ka makakapag-serve with gladness nang magiging malungkot yung umaga mo. Kaya naman, ang sabi ng Bible sa atin, serve the Lord with gladness at lumapit tayo sa Kanya with singing. Na mamaya po mag-aawitan tayo. At sabi din po ng Revelation chapter 2 verse 10, be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life. No? Kapag tayo po ay dumadating na sa point ng panghihina, panlalamig, no? Panglulupaypay sa gawain ng Panginoon, doon po sinusubok ng Diyos yung ating faithfulness. No? Kapag ikaw ay nagpadala sa panghihina at panglulupaypay mo, hindi natin ma-prove na tayo ay faithful sa Panginoon. Amen? Amen. Tamayo po tayong lahat at tayo po ay lalapit sa Panginoon sa pananalangin. Tayo po ay manalangin, lumapit sa Panginoon. Let's bow our head and pray. Panginoon naming Diyos na dakila, maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito na kami po ay nandito muli ngayong araw ng linggo, Panginoon, unang araw ng isang linggo, upang may pagpasalamat, may lapit namin sa inyo ang aming mga hinaing, daing at panalangin, Panginoon. Dalangin namin naman na sa umagang ito, sa aming pong worship service, we go, Lord, na patawarin niyo po ang kasalanan ng bawat isa sa aming Panginoon. Patawad po sa mga pagkakamali ng bawat isa sa amin, sa mga nasasabi namin hindi tama, sa mga naiisip namin mali, at sa mga nagiging aksyon namin, Panginoon, na hindi nagbibigay kaluguran o katuwaan sa inyong paningin, Panginoon. Dalangin namin ang inyong pagpapatawad sa bawat isa sa aming Panginoon, na alaman namin na ano bang kasalanan ang nagawa namin mula noon hanggang ngayon at sa mga darating pa. Ito ay inyong pinagpatawad na ng inyong banal na dugo. Kaya naman patuloy niyo po kami i-purify, Panginoon, ng inyong dugo, ng inyong kabutihan, ng inyong kaawaan, nawa ay makamtan ng bawat isa sa amin ang tunay na pagbabago sa aming buhay. Dalangin din namin naman na salamat po sa umagang ipinagkaloob niyo sa aming Panginoon, sa panibagong buhay at kalakasan, sa panibagong hininga na ipinagkakaloob niyo sa amin upang manatiling malakas, Panginoon, at nakakatayo sa inyong gawain. Dalangin namin naman na salamat po sa mga pagpapala sa nagdaang linggo, at namang kaparaanan ng ginawa ninyo, at namang natanggap ng bawat isa sa amin. Ito man po ay malaki o maliit na bagay sa paningin ng bawat isa. Ito po ay pagpapala ninyo, Panginoon. Kaya naman ipinagpapasalamat namin ito na hindi po ninyo ipinagkakait sa amin. Kaya din naman, Panginoon, dalangin po namin na sa umagang ito, Panginoon, ikaw nawa ang siyang aming mga dakila, mapapurihan at maitaas sa aming pong worship service in the morning hanggang sa mamayang hapon, Panginoon. Tulungan po ninyo kami na maging matagumpay ang gawain ito ngayong araw na ito, Panginoon. I pray, Lord, nagabayan po kami ng inyong banal na Espiritu. Tanggalin po nawa niya at ilayo nawa po niya sa amin ang mga gawa ng kaaway na siyang magiging dahilan upang kami ay mapagabag at hindi matuloy ang maayos sa pagpupuri namin sa inyo. Dalangin namin naman sa program po namin, ikaw po ang gumabay sa aming Panginoon, tumulong na maging matagumpay ito. Magmula po sa aming mga pag-aawitan hanggang sa aming mga mensahe na may irinig. Dalangin ko, Panginoon, na kami po ay matuto dito, maitama at maituwid, especially magising sa aming mga nakatutulog na diwa, Panginoon. Revive us, O Lord, sa mga nangihinat ng lalamig sa amin. Gamitin po ninyo ang inyong salita at ang umagang ito, Panginoon, upang ang bawat sa amin ay lalong mag-init sa inyong gawain, magpatuloy sa paglilingkod sa inyo, Panginoon. Dalangin namin naman ang lahat ng ito. Ikaw po nawa ang siyang bahalang kumilos at lumabay sa amin sa gawain ito.
Ibinabalik po namin ang lahat ng kapurihan sa tanging pangalan ng Panginoon si Jesus. Amen. Amen. Tayo po ay manatili sa pagkakatayo at atin pong babasahin ang ating pong tipan ng iglesia. Amen. Tipan ng iglesia po. Amen. At kunin po natin yung ating mga Bible at tayo po ay manumpa sa harapan ng Panginoon kasama ng ating mga Biblia upang ito ay maging sagrado, para po maging tapat sa ating puso kasi ang tao ay hindi makakapagsinungaling sa harapan ng Diyos. Na kung ito ay yung babanggitin at hindi mo pangangatawanan o gagawin, ikaw ay nagkakasala sa harapan ng Diyos. Amen? Andiyan na po yung ating tipan ng iglesia. Sige, sabay-sabay po natin basahin habang hawak-hawak yung ating mga Bible at itapat sa ating mga puso ito. At sabay-sabay po natin basahin tipan ng iglesia sa pamumuno ng Espiritu ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya ng aming tanggapin ng Panginoong Jesucristo bilang aming tagapagligtas at sa pagpapahayag ng pananampalataya bilang nagbautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Kami ngayon sa harapan ng Diyos at ng kapulungan ito ay taimtim at malugod na pinagtitipan sa isa't isa bilang iisang katawan kay Kristo. Kung gayon, sa tulong ng Banal na Espiritu, kami ay sumasang-ayon na mangungusap sa pag-ibig ng Kristiyano na nagsusumikap para sa ikaunlad ng iglesyang ito sa kaalaman at kaaliwan, na itataguyod ang pag-unlad at kasiglahan ng kabanalan dito, na magiging masaya at palagi ang makikibahagi sa ministeryo, naguhuli ng iglesia, sa pagtulong sa mga mahihirap at sa pagkakalat ng ebanghelyo sa lahat ng bansa. Kami rin ay sumasang-ayon sa aming panatilihin at pangangalagaan ang panantahanan at pansariling pagbabasa ng Biblia at panalangin. Nahihimugin ang aming mga anak sa salita ng Diyos, namimitiing maligtas ang aming mga kamag-anakan at mga kaibigan na magtatapat sa aming mga kasunduan at magiging magandang halimbawa sa aming pamumuhay. Naiiwasan ng pagtatabil, paninirang puri sa iba, o labis na pagkagalit, nalalayo sa pagbibenta, pagbibili o paggamit man ng mga bagay na nakakalasing o nakasisira ng katawan at kalusugan, na magiging masigasig sa pangaral ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Bukod dito, kami rin ay sumasang-ayon na bantayan ang bawat isa sa pag-ibig bilang magkakapatid sa Panginoon, na alalahanin ipanalangin ng bawat isa na nagdadamayan sa panahon ng karamdaman at kalungkutan. Nalubos ang lilinangin ng simpatya ng tunay na Kristiyano sa damdamin at magiging magalang sa pananalita, na magiging marahan sa pagtanggap ng pagkakasala ng iba, subalit laging handa na sa pagsunduan, datapwat laging isa sa isip ang mga alituntunin ng ating tagapagligtas at walang sagabal na gagampanan ang mga bagay na ito. Sa uli, kami ay sumasang-ayon na sa paglabas namin sa lugar na ito, sisikapin namin makipag-isa sa ibang iglesia na kung saan ay aming dadalhin ang diwa ng tipanang ito at ang prinsipyo ng salita ng Diyos. Ang lahat ng ito ay gagawin ko sa tulong ng biyaya at habag ng ating Panginoong Jesus. Amen. Sana po ay naunawaan po natin at naintindihan yung ating pong tipan ng iglesia. Ito po ay importante upang maging maayos yung ating gawain, para magkaroon ng pagtutulungan, pagkakaisa, at maging smooth yung ating gawain. Kasi pag wala pong kasunduan, magulo, di ba? Pag walang mga leaders, nagiging magulo ang isang lugar. Kaya naman po ating pong sinasagawa yung tipan ng iglesia. Amen. Tayo po ay magpatuloy. Let's open our Bible in Jeremiah chapter number 1, verse 1 to 10. Katabi po yan ng Isaiah. Jeremiah chapter number 1. Babasahin po natin ang verse number 1 up to verse number 10. King James Version. Jeremiah chapter number 1. Verse number 1 up to verse number 10. King James Version.
Nakita na po? Amen. Sabay-sabay po natin basahin in verse number 1. The words of Jeremiah, the son of Hilkiah, of the priests that were in Anathoth, in the land of Benjamin, to whom the word of the Lord came in the days of Josiah, the son of Ammon, king of Judah, in the 30th year of his reign. It came also in the days of Joachim, the son of Josiah, king of Judah, unto the end of the 11th year of Zedekiah, the son of Josiah, king of Judah, unto the carrying away of Jerusalem, captive in the 5th month. Then the word of the Lord came unto me, saying, Before I formed thee in the belly, I knew thee, and before thou camest forth out of the womb, I sanctified thee, and I ordained thee a prophet unto the nations. Then said I, Lord God, behold, I cannot speak, for I am a child. But the Lord said unto me, Say not, Am I a child? For thou shalt go to all that I shall send thee, and whatsoever I command thee, thou shalt speak. Be not afraid of their faces, for I am with thee to deliver thee, saith the Lord. Then the Lord put forth his hand, and touched my mouth. And the Lord said unto me, Behold, I have put my words in thy mouth. See, I have this day set thee over the nations and over the kingdoms, to root out and to pull out down, and to destroy and to throw down, to build and to plant. Amen. Pumit po ang Panginoon sa kanyang salita sa buhay ni Prophet Jeremiah. Tayo pong lahat ay manatili po sa pagkakatayo. At atin pong awitin, mag-aawin ang po tayo sa Panginoon. In page 194 po, kantahin po natin ang When the Saints Go Marching. Hello, sound. Check. Hello, sound. Ayan, kantahin po natin When the Saints Go Marching In. When the Saints Go Marching In. Page 194. When the Saints Go Marching In. Tayo po ito, no? Tayo po yung mga saints na ito na lalakad na papunta doon sa langit na bayan. Amen? Tayo po ay mag-awitan ng may kasiyahan, may kagalangan, yung may energy po. I'm a pilgrim and a stranger. Amen? Kantahin po natin on the first stanza now. Sing! I'm a pilgrim and a stranger, wandering through this world of sin, on my way to that fair city, when the saints go in, all the saints sing, when the saints go marching in, when the saints go marching in, oh Lord, I want to be in that number, when the saints go marching in. Amen, let me sing it. Oh, I know I see my Savior, if my life is free from sin, when the door is open for me, when the saints go marching in, when the saints go marching in, when the saints go marching in, oh Lord, I want to be in that number, when the saints go, amen, on the earth, when we gather round that throne, and the gates are closed within, I'll be shouting glory, glory, when the saints go, amen, when the saints on the cross, when the saints go marching in, when the saints go marching in, oh Lord, I want to be in the number, sing, when the saints go marching in. Alas, I am waiting on the chariot to swing low and I'll step in. On the clouds I ride to heaven, when the saints go marching in. When the saints go marching in. When the saints go marching in. Oh Lord, I want to be in that number, when the saints go marching in. Amen. Oh Lord, I want to be
in that number, no, ay nanais din natin na kasama tayo sa bilang na iyon. No, kasi kapag hindi, baka hindi ka sa langit pupunta. Amen? Amen. Kantahin po natin, intindihin po natin yung awitin. What a friend in page number 85. No, hindi po tayo iniwan kailanman ng Diyos. Amen? Especially, sabi ng Diyos in John, in Book of John, sabi niya, ako ay aalis pero padadalan ko kayo ng banal na Espiritu upang kayo ay may kakasamahin. Amen? So, kaya po huwag tayong malungkot. Pag may problema, pag may pagsubok at alalahanin, suliranin, kasama po natin ang Panginoon. No? Huwag tayo magpapastress. Ang Panginoon ay kasama natin bilang isang kaibigan na hindi po tayo iiwan. Amen? What a friend! What a friend we have in Jesus. Amen. On the first stanza now, let's all together sing. What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what endless pain we bear. Oh, because we do not carry everything to God in prayer. Amen. Not the second. Having trials and temptations, is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Amen. Take it to the Lord in prayer. Amen. Pray, mga kapatid. Get me find a friend so faithful, who will all our sorrows share. Amen. Jesus. Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Amen. On the list now. Are we weak and heavy laden? Our burdens are load of care. Precious Savior, still our take me to the Lord in prayer. Sing. To thy friends despise forsake thee. Take me to the Lord in prayer. In his arms you'll take and shield. Will find us all Amen. Gawin po ang Panginoon sa awitin na yan kailanman. Hindi po tayo iniwan ng Panginoon. Amen. Lagi po natin siyang kasama. Amen. Sa awitin pa po, kantayin natin ang To the Regions Beyond. Amen. Praise God. To the Regions Beyond. Iba talaga kapag ang awitin ng Panginoon ay atin pong ninanamnam. Amen. Iba po yung impact ng awitin ng Panginoon. Kaya naman, enjoy po natin yung umagang ito sa pagpupuri sa Panginoon. Amen. To the regions beyond, huwag po tayo magsasawa na ipamalita ang Ebanghelyo ng Diyos sa mundo. Amen? On the first sense now, to the regions beyond. All together say, to the regions beyond. I must go, I must go. The story has never been told. To the trillions that never heard of His love. I must tell that's the story of the to the regions beyond. I must go to the world. All the world is so great
shall go. And sing it. To the hardest of places we all pray to go. Is the will they pronounce you a giver of food. With the master I praise him in the girls. To the regions beyond. I must go. Till the world, all the world, His salvation shall know. All the others and generations and hearts, she's a foolish and fall. I wait that the salvation fully accept and go to the regions beyond. Amen, sing. To the regions beyond. I must go, till the world, all the world, His salvation shall know. All of us now. There are the sheep that the Master must bring, and they must let the message be told. He says me to gather them out of the lands, come them back to His fold. To the regions beyond. I must go. Amen. To the world, all the world, His salvation shall know. Amen. Purihin po ang Panginoon. Makapunta po tayong lahat. Amen. Purihin po ang Panginoon. Are you glad na narito tayo sa lugar ng Panginoon? Amen. May panghihina man, pero kailangan natin ipagpatuloy ang pagpupuri sa Panginoon. Amen? Amen. Kaya salamat sa Panginoon na tayo po muli ay narito sa kanya pong gawain. At ngayon po ay recognize po natin ang bawat isa. Batiin po natin ang bawat isa. At batiin din po natin ang may kaarawan sa buong ito. Amen. Sino pong may mga kaarawan sa buong ito? Okay. Si Ma'am Nori sa September 13. Okay. Ang aking father din ay September 13. At sino po pa pong may kaarawan ngayong buwan? September 13. Ha? Sister Jen. Okay, wala pa siya dito. Naway makahabol po, Sister Jen. At sino pa pong may kaarawan? Ha? Si Jem. Si Jem din, wala, no? Okay. Naway makahabol ang mga kapatiran sa pag-worship. Okay? May meron pa po ba may kaarawan? Wala na? Ate Jazz, wala na may kaarawan? Ha? Hindi mo pa na, ano? Okay, sige. Dito po, wala nang may kaarawan? Okay na? Okay, so, batiin natin ng may kaarawan. At batiin din natin yung may si Jelay, kasama ulit natin. Last week nandito ka, Jelay, Ayan, praise God. At kasama niya yung kanyang baby, praise God. Ayan. Mamaya kamayan natin siya. Okay, at awitin. Kailan ang birthday ni Jen? Ha? December 10? September. Next week pa. Okay. Sige. Okay, next week na natin sila, ipag-pray para nandito naman sila. Para sa prayer. Kasi next week pa naman mag-start, Okay, sige. Okay, tayong lahat. Awitin natin yung ating welcome song. At tayo po ay magkamay. Bigyan po natin ng masiklang pagkakamayan ay bawat isa. Let's sing our theme song, God's Wonderful People. I love God, till God, get together with God's wonderful people. Love God, till God, when they get together with God's wonderful people. What a sight to see, holy happy faces, praising God in heavenly places. What a thrill that it is when
ko'y masaya. Kumita po tayo lahat, kumaya natin ang bawat isa. Kumaya po natin ang may birthday. Si Jella, kumayan po natin. Sa Diyos umiibig, kahit ang pagkasalanan, pagkasalanan, puso ko'y masaya at kasama ko. Aking sa Diyos ay umiibig. Amen. Praise the Lord. Tayo po mga kapuna. Habang nag-prepare po ang Baptist Kids Choir, hinihiling ko po, meron pa po dito yung mga upuan. Punuin po natin. And please, pakitago po natin ang ating phone kapag nag-umpisa na po ang service. Sige po, punta na po kayo dito. Kids Choir. Hebrews chapter 13, verse 17. Obey them that have the rule over you, submit yourselves, for they watch for your souls, and they that must give account, that they may do it with joy, and not with grief, for that is unprofitable for you. Your mother, this is word of God. Never make your mother give another smile. Follow her instructions, quickly answer yes. Hearken right away. To delay, to disobey. I will obey the first time I'm told. I will obey right away. Never asking why, never with a sound. I will obey right away. Keep the Lord's commandments, demonstrate your love. Keep along you teach your father up above. Take the Holy Word and listen when you speak. Hearken right away. To delay, to disobey. I will obey the first time I'm told. I will obey right away. Never asking why, never with a cry. I will obey right away. I will obey right away. I will obey right away. Amen. Amen. Praise God. Salamat, Kids Choir. At ngayon po, makinig tayo ng song offering mula kay Sister Kim and Sister Jess.
Sometimes my smile grows deep. The burden that I carry, I give it all to Him. His love is what I cling to. When hope is fading fast, the sun will shine again. I know this sorrow soon will pass. I know He's there. I know He's watching over me. I know He cares. I feel His love surrounding me. And though at times my heart would break, and I feel I'll lose my way, I'll not give up, I'll not despair. I know Jesus loves me, and He is there. What makes your heart so happy? What makes your smile grow deep? What burden do you carry? Just give it all to me. What sorrow do you cling to? When hope is fading fast, if you listen, I will tell you what would bring real joy at last. Know He's there. Know He's watching over you. Know He cares. Feel His love surrounding you. And though at times my heart would break, and you feel you lose your way, friend, don't give up and don't despair. Know that Jesus loves you, and He is there. Although I know I don't understand the plan He has for me, His promises that they mistake, when His word I'll hold to desperately, and soon His presence I will see. I know He's there. I know He's watching over me. I know He cares. I feel His love surrounding me. And though at times my heart would break, and I feel I'll lose my way, I'll not give up, I'll not despair. I know Jesus loves me, and He is there. Friend, don't give up and don't despair. I know Jesus loves you, and I know He loves me too. I know Jesus loves me and I know He is There's sound. Amen. Purihin ko ang Panginoon sa awit na yan. Tayo po ay dadako po sa ating pong giving sa umaga pong ito. Ang sabi po ng Malachi chapter 3 verse 10, bring ye all the tithes into the storehouse, that there be meat in mine house. And prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven,
pour you out a blessing that there shall be not room enough to receive it. Tayo mo lahat ay pumikit at ipagpasalamat po natin sa Panginoon yung nagkakalinggo at yung ating pong giving ngayon. Pray, Panginoon namin Diyos na dakila. Maraming salamat po, Ama, sa umaga nito na kami po ay muling dadako sa aming mga pagkakakaloob. Panginoon, pagpalain niyo po at i-bless niyo po yung mga bagay na ito na aming pong maihandog sa inyo. Alam namin, Panginoon, na ito ay maliit na bagay para sa inyo, sa gawain ninyo. Ngunit magiging malaking tulong kung kami po ay magiging tapat sa pagkakaloob namin. Dalayan ko, Panginoon, na kayo po ang magbalik ng pagpapala sa buhay ng mga taong gagamitin ninyo ngayong umaga nito upang makatulong sa gawain nito. Dalayan ko, Ama, na kayo po nawa ang siyang aming mapapurihan, ang siyang aming maitas sa mga pananalating nito. Pinabalik po namin ang lahat ng kapurihan sa tanging pala ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Pakiready po ni Brother Jovel yung ating pag-usher po para sa ating offering for children ministry. Amen. Ipag-pray po natin yung giving po natin para sa children ministry po. Let us pray. Panginoon namin Diyos sa dakila, salamat din po sa umaga nito, Panginoon, na kami po ay magkakaroon ng opportunity na makatulong sa children ministry namin, Panginoon. Mga Panginoon, ang mga pananalabi nito ay magamit sa kanilang pangmerienda at ang mga gastusin upang mapagpatuloy po namin ang inyong gawain. Panginoon, dalayan ko po ang mga batang tinuturuan namin ay lumagong may takot at pagkakaintindi sa inyong salita, Panginoon, upang sa ganang Panginoon, sa kanilang paglaki at pagtanda, ay kanila pong matanaw, ano man po yung aral na kanilang napakinggan nung sila ay mga nasa kabataan pa. Mga Panginoon, ay maging mapagpatuloy po namin ang gawain ito at may dala namin sila dito sa inyong bahay-sambahan upang sila ay makapagpatuloy sa inyong gawain. Ito po ang aming samad dalangin sa Panginoon ni Jesus. Amen. Amen. Pakiready na po ng church choir. Walking down the memory lane of that so long ago, old Satan came right by my side, making me feel low. He brought up thoughts of hurt and pain when I had gone astray. He wanted to discourage me as I walked along my way. Said you're undeserving, as I know where you've been. I have a record of your life when you were bound by sin.
that you serve. And this was my reply. You're right for all the things I've done. I surely deserve to die. My righteousness is filthy rags. My goodness is unclean. There's only one thing I can say to what you said to me. It's under the blood. Oh, praise His dear name. I'm not what I used to be. My life's been changed. The shackles I've seen and shame, it's already gone. I'm happy reminding Him it's under the blood. Victory was given me when I was born again. He washed my stain and sinful past and put the life within. No longer do I bear the mark that sin had brought my way. With happiness and peace of mind, praise God and now can say It's under the blood. Oh, praise His dear name. I'm not what I used to be. My life's been changed. The shackles I've seen and shame, it's already gone. I'm happy reminding Him it's under the blood. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. It's under the blood. Oh, praise His dear name. I'm not what I used to be. My life's been changed. The shackles by sin and shame, it's already gone. I'm happy reminding Him it's under the blood. Amen. Praise God. Amen. Magsettle na po tayo sa ating mga upuan. Thank you, Church Choir, sa mga langit na awitin na dala po natin. Nawa ay naintindihan po natin ang awitin na yan. At tayo po ay magsettle na po sa ating mga pwesto. At ihanda yung ating mga Bible and notebooks sa pag-note natin sa message. Kasi quiz natin yan next week. Kapag hindi kayo nag-note, baka masero kayo next week, no? I-ready na po natin. Nawa ay na-ready na yung ating soul and spirit sa mga awitin mula kayo ng congregational singing sa kids choir and church choir. Nang sa ganun, pagdating po natin ng ngayong message, ay na-penetrate na po yung ating soul na mag-ready sa message. Kasi pag hindi mo na-penetrate yan sa singing, baka discourage yung dala sa iyo ng message, kahit encouragement naman talaga sana. Ako, pakinggan po natin at namdamin po natin yung kanyang salita to. Si Pastor para po sa message ng wala. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Pasensya niyo po ang aking boses at ako po ay patuloy po na nasa recovery. Mahina pa po ang aking katawan at kailangan ko pa po ng pahinga. Gayunpaman, kailangan natin magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Last, I think, Friday, nandun kami sa isang conference at yung topic ay Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. So, ang pinaka-tema ng buong mensahe ay patungkol sa pagtrato mo sa Diyos. Patungkol sa pagtrato mo sa Diyos
every time that you are in a chapel to worship, kapag magbibigay ka, kapag aawit ka, ano yung trato mo sa Panginoon? Kapag nasa ministry ka, ano yung trato mo sa Panginoon? Doon sa message, ipinakita yung kingship ni Jesus Christ, na kung saan kapag pupunta ka sa isang king, or rather sa isang president, kailangan mo magdala ng regalo. At yun yung naganap sa buhay ni Jesus Christ. Nung ang mga wise men ay pumunta kay Jesus Christ, sila ay nagdala ng handog sa Panginoon. At yung damit nila ay best. Lahat ng dala-dala nila ay best. Nung nag-commute sila papunta sa Jerusalem, sakay sila ng kamelyo, ang travel nila ay 2 years bago sila makarating. Kaya pagdating nila, ang bata ay, si Jesus Christ ay hindi na baby, kundi isa ng bata. Kumbaga, nakakalakad na. Wala na siya dun sa manger. Okay, nung pagdating ng wise men. And nagbigay sila ng gold, frankincense, and myrrh, na kung saan makikita natin, hindi nila kilala si Jesus Christ. Hindi nila kilala. Pero alam nila na may pinanganak na hari. Alam nila na may pinanganak na hari. That's why they give reverence to our Lord Jesus Christ. They give honor to our Lord Jesus Christ. Wala silang aklat ng prophecy na katulad ng mga Hudyo, ng mga Hebrews. Pero mas matindi pa yung pag-honor nila sa Diyos. Dito ay pinakita sa Matthew 6:33 yung kahalagahan ng pag-worship sa Panginoon, yung Diyos. Amen? At makikita natin doon sa wise men yung attitude ng kanilang pag-worship sa Panginoon. Yung kanilang pag-worship sa Panginoon is pure. Amen? Pure? Do you have pure heart this morning sa pag-worship sa Panginoon? Amen? Amen? Amen. Open your Bible in the book of Joshua chapter 13. Ang ganda ng awitin kanina ng kids. Delay. Ano yung delay daw? Delay is disobedience. Tama ba? Yung inutusan ka tapos, mamaya na po. Tapos, tsaka mo na nga ginawa, mamaya na ilang oras na kalipas. That is also disobedience, mga anak. Okay? Kaya kailangan, pag may inutos, susundin ka agad. Amen? Pag may inutos ang Panginoon, kailangan sundin mo agad. Hindi mo kailangan sundin niya mamaya. Kasi pag mamaya, disobedience na. Okay, let's all stand please. Joshua chapter 13, verse 1. Okay, nandiyan po bang yung mga Bibles? Joshua chapter 13, verse 1. Ang tema natin ay obedience. Obedience. Joshua chapter 13, verse 1. Let's read all together and we will jump mamaya sa John 21, 14 to 16. Okay? Andiyan na po? Okay, verse 1 ng chapter 13 ng wait lang, Judges ako nakapagbukas. Okay, Joshua. Ready, begin. Now Joshua was old and stricken in years, and the Lord said unto him, Thou art old and stricken in years, and there remaineth yet very much land to possess. Talong po tayo ng John 21:14. John 21, 14 to 16. Okay? Amen? Nandiyan na po? 14 to 16. This is now the third time that Jesus showed himself to his disciples. After that, he was risen from the dead. 15. Son of Jonas, lovest thou me more than this? Say unto him, Yea, Lord, thou knowest that I love thee. He said unto him, Feed my ox. 16. He said to him again the second time, Simon, lovest thou me? He said unto him, Yea, Lord, thou knowest that I love thee. He said unto him, Feed my sheep. Verse 17. He said unto him the third time, Simon, son of Jonah, lovest thou
time, lovest thou me? And he said unto him, Lord, thou knowest all things, thou knowest that I love thee. Jesus said unto him, Feed my sheep. Tayo po'y manalangin. Panginoon naming Diyos, makapangyarihan at dakila. Salamat po, Panginoon, na mayroong pagkakataon na kami po'y makapag-aral ng iyong pong salita. Banal na Espiritu, pangunahan niyo po kami sa iyong pong siyong pamigos. Basbasan niyo po ang pag-aaral namin na ito at pakikinig. At dalayan ko po ang pagbigay niyo sa amin ng kalakasan, Panginoon, sa aming sahil ito. At katalinuhan, Panginoon, at magkaroon ito ng aplikasyon. Salamat po. Ito po ang panalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo. Amen. 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 Tayo po mga kupuna, mga minamahal na kapatid. Muli po ay magandang umaga sa bawat isa. Amen. So last time po, sa message natin nung afternoon, nung celebration ng ating youth, second year youth, PYA Baptist Youth Ambassadors anniversary. Amen. Purihin ni Panginoon. Salamat sa bawat isa. At ang naging tema natin noon ay patungkol sa light. Okay? Sa ilaw. Okay? Di ba nakita natin na kung ano yung pagiging ilaw at yung pagpili natin. Di ba? Na sa ating buhay, meron tayong pagpili. Mag-umpisa yung sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Ano bang pipiliin natin? Maligtas yung kaluluwa natin o hindi? Ano bang pipiliin natin? Sumunod tayo sa Panginoon o hindi? Ano bang pipiliin natin? Magsisimba tayo ngayon o hindi? Amen? Punong-puno ng pagpipili ang ating buhay bilang isang tao, bilang isang mananampalataya. Sino bang susundin natin? Ang Diyos o ang kaaway, ang demonyo? Amen? So, napakarami natin pagpili. At napakaganda na kung saan napipiliin natin ang Diyos. Amen? Diba? Choose God, choose light. Amen? Dumating yung isang linggo, diba? Simula ng Lunes hanggang ngayon, diba? Hanggang kahapon, Sabado. Kumusta ang bawat isa sa atin? Ano ang pinili natin? Amen? Lumalakad tayo doon sa kung saan kasama natin ang mga gawa ng kaaway. Ang tanong, ano ang pinili natin? Yeah? Yung decision mo na sinulat mo doon sa papel, ginampanan mo ba yun? Okay? Ginampanan ba natin yun? Or kahit hindi natin doon na isulat, nag-forward tayo dito sa harapan, ano ang naging desisyon natin patungkol sa salita ng Diyos? Amen? Amen? And sa umagang ito, pag-aralan natin ang patungkol sa disobedience. The title of message is the demonstration of love through obedience. The demonstration of love through obedience. Ang pagpapahayag ng pag-ibig sa pamamagitan ng pagsunod. Ang pagpapahayag ng pag-ibig sa pamamagitan ng pagsunod. Hindi ka pwedeng maging isang masunuri o hindi natin pwedeng sabihin na masunuri tayo kung hindi naman tayo hindi natin pwedeng sabihin na tayo ay may pag-ibig sa Diyos kung hindi naman ito makita sa ating pagsunod. Amen? Amen? Maraming taong nagsasabi na mahal nila ang Diyos pero hindi naman nila ipinapakita. Sinasabi nilang mahal nila ang Diyos pero absent naman sa mga gawain ng Panginoon. Sinasabi nilang mahal nila ang Diyos pero wala namang pagbabago. There are no changes in lives. Patuloy pa rin sa kamunduan. Patuloy pa rin sa kasalanan. Amen? Sinasabi nilang mahal nila ang Diyos, pero nagpapatuloy pa rin sa kasalanan. Sinasabi nilang mahal nila ang Diyos, pero ayaw naman sumunod sa kalooban ng Panginoon at sa pinag-uutos. Joshua followed and obeyed the law or the commandments of the Lord. At sa mga Israelita, ang mga Israelita ay sumunod kay Joshua. If we could read this Joshua chapter 13, kung pagpapatuloy natin. Mga kapatid, hindi natin pwedeng sabihin na mahal natin ang Diyos kung pinipili lang naman natin ang mga bagay na ating susundin. Amen? Ang totoong pagmamahal sa Diyos ay ang pagsunod ng buo sa kalooban ng Diyos. Amen? Hindi porket hindi natin gusto yung isang bagay ay hindi na natin siya susundin. Amen? Amen?
Amen? Ang tunay na pagsunod ay yung kahit ayaw na natin gawin, ay susundin pa rin natin. Amen? Diba? Kahit tinatamad na tayo, susundin pa rin natin, gagawin natin. Kahit nanghihina tayo, susundin natin, gagawin pa rin natin. Amen? Bakit? Dahil yon ang kalooban ng Diyos para sa atin. Ibilisan na lamang natin kasi kailangan kong i-reserve ang aking energy hanggang mamayang hapon. Okay? Number 1, don't exempt ourselves from obeying God. Don't exempt ourselves from obeying God. Okay? I hope and pray na lahat ay nakikinig. Amen? Okay. So, sabi po, huwag natin hayaan na yung ating sarili o huwag natin itangi yung ating sarili sa pagsunod natin sa Diyos. Amen? Hindi natin pwedeng sabihin, mga minamahal na kapatid, na yung kapatid ko na lang ang susunod sa iyo, Panginoon. Ako, hindi ako susunod. Hello? Ligtas ka ba? Amen? Diba? Madalas natin sinasabi yan. Yung anak ko na lang, pastor, ang susunod. Ako dito, okay lang ako dito. Amen? Pastor, yung magulang ko na lang yung susunod. Ako, okay lang ako dito. Ayaw kong sumunod sa kalooban mo, Panginoon. Dito lang ako. Amen? Sabi doon, don't exempt ourselves from obeying God. Huwag mo itatangi yung sarili mo na sila sumusunod, na yung mga kapatid sumusunod, tapos ikaw hindi ka sumusunod, wala kang ginagawa. Amen? Hindi nakikita sa iyo yung pagsunod. Kapatid, kapag hindi nakikita sa iyo yung pagsunod, pagpapakita yan na hindi mo talaga mahal ang Diyos. Amen? Kasi kung mahal mo talaga ang Diyos, no matter what, susunod ka. Amen? Kahit ikaw ay nahihirapan na. Do not make excuses if you are available. Amen? Available ka naman, nandyan ka lang naman, pero excuse ka ng excuse. Hello? Pag-ibig kaya yan sa Panginoon, kapatid? That you are making excuses, napakaraming excuses, how many Sundays, how many Wednesdays, hello, amen? How many Saturdays that you are available naman, pero ayaw mong ipagamit ang buhay mo sa Panginoon. Ayaw mo magsimba. Ayaw mo umattend. Amen? Amen? Diba? In Joshua chapter number 13, tingnan natin, balikan natin mga kapatid. Alam niyo, nakakamangha ang buhay ni Joshua. Sino dito ang 80 years old na? Sino po? Sino dito ang 80 years old na? Okay, wala pa? Okay. Sina-challenge tayo ni Joshua, mga kapatid. Joshua here is 80 years old. Okay, nasan ba yung Joshua? Balik tayo sa 30. Now Joshua was old and stricken in years. Matanda na si Joshua, tapos na yung yugto ng buhay niya. Patapos na. And the Lord said unto him, Thou art old and stricken in years. Sabi niya, matanda ka na, puspos ka na sa edad, sa taon, and there remaineth yet very much land to be possessed. Pero Joshua, marami ka pang mga dapat pang sakupin na mga lugar, na mga lupa. Marami ka pang dapat sakupin. Amen? Marami pang dapat gawin. Kung titignan natin, pag-aaralan natin, hindi pa tapos ang mission ni Joshua. Hindi pa tapos, mga minamahal na kapatid. He is 80 years old sa panahon na ito. Amen? Amen? Kanina tinatanong ko sino na yung 80 dito. Wala pa naman, di ba? Amen? So, ibig sabihin, wala pa tayo sa kalagayan ni Joshua. Kung si Joshua nga, 80 years old, kumikilos, tayo pa kaya? Hello? Amen? Amen? Sobrang tanda na ni Joshua, pero kumikilos pa rin siya. Pinupuntahan pa rin niya yung mga lugar na pinapapuntahan sa kanya ng Panginoon. Trabaho niya yon. Bakit? Conqueror si Joshua, trabaho niya yon. Alam niyo kung bakit? Kapag hindi yung ginawa ni Joshua, yung mga Israelita,
hindi nila mararanasan ngayon yung lupa na meron sila ngayon. Amen? Yun ay dahil sa pagpupursige ni Joshua sa pagtatrabaho niya na kahit ang hina siya. Na kahit si Joshua ay nanghihina, syempre pag matanda ka na may mga sakit na yan. Di ba? Tama? Panghihina ng katawan, disappointment kasi yung mga tao, nila matitigas ang ulo, pero si Joshua ay nagpatuloy pa rin sa Panginoon kahit siya ay matanda na. Amen? Amen? Hindi siya nagreklamo sa sakit ng kanyang tuhod. Di ba? Hindi siya nagreklamo. Siya ay sumunod sa Panginoon. Hello? Amen? Amen, mga kabataan, I encourage you. Si Joshua, 80 years old, sumusunod pa rin sa Panginoon. Tayo, wala pa tayong 18 years old. Hello? Di ba? Wala pang 18 years old. Wala pa tayo sa 40. Ay, may 40 na pala dito, no? Amen? Di ba, kabataan, wala pa kayo sa 40. Di ba, meron dito 40, 50. I encourage you, sumunod tayo ng pagpatuloy tayo sa Panginoon. Amen? Hindi yan sa kantandaan, mga minamahal na kapatid, ang pagsunod sa Panginoon. Yan ay nasa iyong pag-uugali kung nais mo talagang sumunod sa Panginoon. Amen? Amen? You know, alam niyo po, hindi ko maintindihan ang katawan ko ngayon. Ako'y pinagpapawisan ng malamig. But I need to stand para sa inyo at para sa Panginoon. Amen? Hindi ko alam mamaya kung ano ang mararamdaman ko mamaya pagkatapos ng lahat ng service. Ganoon naman minsan pagkatapos ng lahat ng service doon umaatake ang lahat ng panghihina ng pangangatawan. But I need to do this, mga minamahal na kapatid, because this is my responsibility na tumayo at mangaral ng salita ng Diyos kahit nanghihina. Amen? Amen? Diba? Meron dito, wala lang ulam mamaya tanghali, napakalungkot na ng buhay. Diba? Meron dito, nag-aaway lang, diba? Napakalungkot na ng buhay. Meron dito, kulang lang ang pera mo, napakalungkot na ng buhay mo. Hello? Amen? Wala tayo dapat dahilan. Diba? Kanina, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Pupunta ka sa Panginoon, mag-worship ka, dapat inahanda mo yung sarili mo. Amen? Joshua chapter 14, verse 7 to 11. 14. 7 to 11. Tingnan natin. Si Caleb. 40 years old was I when Moses, the servant of the Lord, sent me from Kadesh Barnea to spy out the land and brought him word again as it was in my heart. Nevertheless, my brethren that went up with me made the heart of the people melt, but I wholly followed the Lord. Napakaganda mga kapatid, tignan niyo po dito, sabi sa verse 8. But I wholly followed the Lord my God. Buong puso niyang sinunod ang Diyos. Amen? Meron ba ditong gantong puso? Na buong puso niya sinunod, buong buhay niya sinunod ang Diyos sa kanyang buhay. Ano man ang kanyang pagdaanan. Yan ay si Caleb. Verse 9, and Moses sware on that day, saying, surely the land where all thy feet have trodden shall be my inheritance and thy children's forever, because thou hast truly followed the Lord my God. Verse 10, and now behold, the Lord hath kept me alive, and he said, this 40 and 5 years, even since the Lord spake this word unto Moses, while the children of Israel wandered in the wilderness, and now, lo, I am this day, 80 and 5 years old. Pag sinabi kong 80, ang isang score po ay 20 years. So, 80, ilan po yun? So, 80. So, si Caleb ay 85 years old. Okay? 85 years old siya nung time na yon. So, mas matanda si Joshua. Okay? Mas matanda si Joshua kaysa kay Caleb. Kung titignan nyo, 85 years old, siguro si Joshua ay 87 to 90 years old. Naglilingkod pa rin sa Panginoon. Amen? Naglilingkod pa rin sa Panginoon, mga kapatid.
Kumbaga, katawan lang nila ang tumanda. Pero yung isipan nila, yung puso nila sa paglilingkod sa Panginoon, naroon pa rin. Amen? Hindi sila tumigil, hindi sila nagsawa, nakaharap nila mga higante, hindi sila natakot, sila ay nagpatuloy pa rin. Amen? Nakakamangha mga minamahal na kapatid ang buhay ni Joshua at buhay ni Caleb. Letter A, let us be faithful. Maging tapat tayo mga minamahal na kapatid sa ating Panginoon. Matthew 25, verse 21, His Lord said unto him, Well done, thou good and faithful servant, thou hast been faithful over a few things, I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of thy Lord. Amen? Amen? Naunawaan po natin yung verse. Mga kapatid, ang nire-reward ng Panginoon ay yung pagiging tapat natin. Ang pagiging faithful natin sa Panginoon. O, nandyan ka, nakaupo ka, nagsisimba ka, pero faithful ba yung puso mo ngayon sa oras na ito? Yun po yung nire-reward ng Panginoon. Amen? Hindi niya i-reward yung pupunta ka ng church na yung puso mo ay wala naman sa kanyang gawain. Hindi niya i-reward na pupunta ka ng church, umaawit ka nga, pero malayo naman, na napipilitan ka lang naman sa paglilingkod. Hindi po yun i-reward ng Panginoon. Tandaan po natin na ang Panginoon ay nakatingin sa ating mga puso. Amen? Yung pagkakasabi dito ng Panginoon na, well done, thou good and faithful servant, siya po ay nakatingin sa attitude natin. Amen? Hindi po sa panlabas. Siya po ay nakatingin sa ating attitude. Be faithful, mga kapatid. Letter B, be available. Be available. Isaiah chapter 6, verse 8. Excuse po. At narinig ko ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, sinong susubuin ko at sinong yayaong na saganang amin na magkagayon sinabi ko, narito ako, subuin mo ko. Sabi ni Isaiah, narito, subuin mo ko. Be available. Amen? May mga pangangailangan sa church na kailangan gawin, paglilinis, anumang mga bagay, nakita mo na may kalat sa gawain ng Panginoon, nakita mo na magulo sa music room, di ba? Be available, kapatid. Amen? At hindi na kailangan utusan pa. If you are a part of this ecclesia, of this church, dapat may pagpupusa na tayo. Amen? Hello? Diba? Merong hugasin, pagtulungan natin hugasan. Okay? Hindi na yung pagtuturuan pa natin. Be available, mga minamahal na kapatid. Amen? Amen? Wala ditong prinsesa at prinsipe. Lahat tayo dito ay servant. Amen? We are all servant. May mga bisita tayo, hindi natin sila alipin. Hello? Dapat nga tayo yung alipin sa kanila. Tayo yung servant sa kanila. Just like as Jesus Christ, di ba? Si Jesus Christ, siya ay naging servant. Hinugasan niya yung paa ng mga disipulo. Pagpapakita ng pagpapakumbaba. Eh, sino ba tayo sa harapan ng Panginoon na siya ay nagpakita ng pagpapakumbaba, tapos tayo ang tingin natin sa sarili natin mataas. Amen? Amen? May isang baso hindi natin mahugasan. Diba? May yung kalat na nakikita natin sa lapag, hindi man lang natin mapulot. Di yung upuan na inupuan din naman natin, hindi natin mailigpit. Kahit yung Biblia, hindi natin maiuwi na atin naman yung Biblia. Amen? Be available. Amen? Maging obedient tayo sa gawain ng Panginoon. Letter C, be teachable. Marunong tayo turuan, dapat marunong tayo makinig. Diba? Lalo sa Panginoon, sa Word of God. There are many Word of God na pumapasok sa ating isipan, sa ating pakikinig. Dapat i-search natin, tignan natin, ano ba yung matutunan natin sa bagay na yun. Diba? Pag-aralan na natin, lagay na natin sa isip natin, baka kaya napapakinggan mo yung mensahe kasi may tinuturo sa iyo ang Panginoon. Letter D, be humble. Be humble. James 4:6, ngunit siya ay nagbibigay ng lalong biyaya
Kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay sumasalansang sa mga palalo, mga mayayabang. Datapwat, nagbibigay ng biyaya sa mga mapagkumbaba. Amen? Mapagkumbaba. Be humble. Huwag natin itataas yung ating sarili dahil di ba baba tayo ng Panginoon. Amen? Dito po sa Ecclesia na ito, walang mataas dito kundi ang Panginoon lamang. Ang Panginoon ay nagpakumbaba, naging tao, nagkatawang tao. Huwag nawa tayo maging mayabang sa ating mga ginagawa sa gawain ng Panginoon. Yes, you have a beautiful voice, a good voice, pero hindi mo kailangan niyang ipagyabang. Yes, nakakatugtog ka ng instruments, part ka ng Macedonia Free Christian Baptist Church, pero hindi mo kailangan yan ipangalandakan, hindi mo kailangan ipagyabang na ikaw ay nasa gawain ng Panginoon na pagyayabang na kung saan ikaw ay nagbababa na ng isang tao. Amen? Hindi natin kailangan gawin yan, yung aming minamahal na kapatid. Amen? You do not have to be special, but you have to be available. Amen? Oo nga, ang taas ng narating mo sa buhay, pero hindi ka naman magamit sa gawain ng Panginoon. Oo nga, meron kang magandang talento, pero hindi ka naman magamit sa gawain ng Panginoon. Amen? Be available. Oo nga, ikaw ang pinakamagaling sa Macedonia. Ikaw ang pinakamatalino, pero hindi ka naman magamit sa gawain ng Panginoon. That is useless. Amen? Hindi natin kailangan dito ng special na tao. Amen? Ang Panginoon, kaya niyang bumuhay, kaya niyang magbukas ng gawain simula sa wala. Kaya niyang gumawa ng isang bagay simula sa wala. Nung ginawa niya ang buong mundo, gumawa siya ng simula sa wala. Amen? Kaya hindi kailangan dito yung pagmamalaki natin. Ang kailangan natin dito yung attitude natin, yung puso natin masunurin sa Panginoon. Amen? Do not exempt ourselves from obeying God. Number 2, obedience to God is the key to success. Obedience to God is the key to success. Ang pagsunod sa Diyos ay ang susi sa katagumpayan. Kung bakit may mga Kristiyanong until now, tila bagang ang bigat ng buhay, tila baga walang success, yun ay dahil baka may kulang. Anong kulang? Obedience. Baka hindi ka pa sumusunod talaga. Baka ginagawa mo lang yung sa palagay mo ay yung gusto mo at yung tama. Pero yung kalooban ng Panginoon, hindi mo ginagawa. That is why nahihirapan ka, nabibigatan ka, napoprostrate ka, at sinasabi mo, Panginoon, ayaw ko na kasi parang wala namang nangyayari sa pagsunod ko. Magising ka muna. Pagmasdan mo muna, kapatid, baka hindi ka naman talaga sumusunod. Baka ang sinusunod mo lang yung sarili mo at hindi yung kalooban ng Panginoon. Obedience to God is the key to success. Tandaan niyo yan. Kapag sumunod ka sa Panginoon, ikaw ay magtatagumpay. Without obedience, there is no success. To obey is better than sacrifice. Amen? May isang bata na nagtataka kung bakit ang kanyang tatay ay masunurin sa kanyang nanay. Lahat ng inuutos ng nanay ay sinusunod ng tatay. Tinanong ng bata yung tatay, sabi niya, Tay, bakit po lahat ang inuutos ni nanay sinusunod niyo? Sabi ng tatay, kasi anak, nagkaroon kami noon ng kasunduan na kapag ako ang nagpangalan sa iyo, lahat ng utos ng nanay mo ay akin susundin. Sabi ng bata, kaya pala ang pangit ng pangalan ko Goku. Diba? Joshua chapter 22 verse 5 to 6. But take diligent heed to do the commandment and the law. Pagsumikapan mong sundin ang mga kautusan at batas. Joshua 22, 5 to 6. Which Moses, the servant of the Lord, charged you to love the Lord your God. Hello, do you love God? Do you love God? Ang sabi, which Moses, the servant of the Lord, charged you, ipinag-utos sa iyo, sino kausap si Moses, na mahalin mo ang Diyos
Inutos sa atin na mahalin natin ang Diyos and to walk in all His ways, na lumakad sa lahat ng kanyang daan. Hello? Ang Kristiyano pagdating ng Lunes, ang dami ng daan. Di ba? Iba-ibang daan na ang pinupuntahan ng Kristiyano simula Lunes hanggang Biyernes. Tama? Ang sabi, kaya bakit hindi tayo nagkakaroon ng good success? Kasi kung saan-saan tayo dumadaan, kung saan-saan tayo pumupunta, nawawala sa puso natin ang pagmamahal sa Diyos. Tapos pagdating ng linggo, ang tamlay mo, nandito ako sa church. Malungkot ako kasi yung prayer ko, hindi mo nasasagot. Diba? Ngayon, ang attitude mo pagpunta ng church, para kang nasa lamay. Kasi disappointed ka. Na-disappoint ka sa lakad, nagawa mo rin naman. Hello? Inalis mo sa puso mo ang Panginoon. That is why you are always disappointed every Sunday. Na sa halip na masaya kang pupunta sa church, lagi kang malungkot. Diba? Amen? Andiyan pa ba kayo? Kasi ikaw ang lumakad ng lakad mo. Hindi mo hinayaan na yung Panginoon. Hindi mo hinayaan na doon ka lumakad sa daan ng Panginoon. And to keep His commandments and to cleave unto Him. Pag sinabing cleave unto Him, yung maging close ka sa Panginoon. Hindi yung lalayo ka. Hindi yung pagkasama mo yung mga kaibigan mo, lalayo ka sa Panginoon. Itong hirap eh. Hindi ka naman makakalayo sa Panginoon kung ligtas ka na eh. Kasi nandiyan na yung Holy Spirit sa'yo. Amen. Pakiramdam mo, lalayuan mo yung Panginoon kapag gagawa ka ng kasalanan. Hindi mo alam, nandiyan lang yung Panginoon sa loob mo. The Holy Spirit, kapag gagawa ka ng kasalanan, ang utak kasi natin, ang turo kasi sa atin, tradisyon na naman. Ang tradisyon kasi, pag gagawa ka ng kasalanan, lalayo yun. Yung Panginoon, lalayo. Hindi mo alam, nandiyan lang sa'yo yun. Di ba? Andyan lang sa'yo. Holy Spirit, pumasok na sa'yo yan eh. Ang nangyayari dyan, nag-grip lang yan, nalulungkot kapag nakagawa ka ng kasalanan. Hello? Amen? Di ba? Kapag nasa eskwelahan ka, kapag kasama mo yung mga kaklase mo, hello? Amen? Di ba? Pag nasa sanlibutan ka, kapag kasama mo yung mga kaibigan mo, anong ginagawa mo? Di ba? Hindi naman ako nakikita ng Panginoon. Dito naman, wala naman mga kapatiran, wala naman si pastor. Nakalimutan mo yung Holy Spirit, nandiyan sa'yo. Hello? Kung ligtas ka, hindi mo sasabihin na lumalayo yung Holy Spirit o yung Panginoon. Kaya kung bakit naiisip mo na lumalayo yung Holy Spirit yung Panginoon, ibig sabihin, hindi ka ligtas. Amen? Kaya dapat maligtas ka na ngayon. And to serve Him with all your heart and with all your soul. So Joshua blessed them. Pinagpala si Joshua and sent them away and they went unto their tents. Ano makikita natin? Obedience to God is the key to success. Amen? Obedience to God is the key to success. Number 3, true faith will lead us to obedience. Ang tama at ang tunay na pananampalataya ay maghahatid sa atin sa pagsunod. You can fully obey God if you only have faith. Ulitin ko po, you can fully obey God if you only have faith. Bubay pananampalataya mo sa oras na ito? And hindi ka pwede magkaroon ng pananampalataya sa Diyos sa oras na ito. Kung bagay, yung tinutukoy ko po ay yung faith in Christian living. Hindi ka magkakaroon ng faith in Christian living, mga kapatid o kaibigan, kung sa oras na ito, hindi ka naman talaga totoong ligtas. Hindi ka magkakaroon ng ganong faith kung hindi ka naman talaga ligtas. Kailangan mo muna maranasan yung saving faith. Yung pananampalataya na kung saan ay makapagliligtas ng iyong kaluluwa mula doon sa kapahamakan ng impyerno. Hello, amen?
Hindi ka pwede mag-pray sa Panginoon kung hindi ka pa talaga ligtas. Bakit? Hindi papakinggan ng Panginoon ang prayer mo. Kahit lumuhod ka pa, kahit ilang santo pa iharap mo, kahit ano pang gawin mo, kahit magtirik ka pa, kahit tirikan mo lahat ng kandila sa sementeryo. Kung hindi ka ligtas, hindi ka mapapakinggan ng Panginoon sa panalangin mo. Kahit simpleng bagay lang yan, kahit pag-aaralan yan, hindi ka papakinggan ng Panginoon sa panalangin mo. Hello? Kahit mamamatay ka na at nasa bingit ka ng kamatayan, kung hindi ka ligtas, hindi ka papakinggan ng Panginoon. Kailangan mo muna maligtas, tanggapin mo si Kristo sa puso mo bilang tagapagligtas ng iyong buhay. At doon mo mararanasan yung biyaya ng Panginoon. Doon mo mararanasan yung faith na sinasabi po dito sa salita ng Diyos. That true faith will lead us to obedience. Kaya kung bakit hindi ka marunong sumunod, kasi baka hindi ka talaga ligtas. Diba? That true faith will lead us to obedience. Joshua 24 verse 14. Joshua 24:14. Now therefore fear the Lord, and serve Him in sincerity and in truth, and put away the gods which your fathers served on the other side of the flood and in Egypt, and serve ye the Lord. May pinakita dito ang Panginoon. Sabi niya, serve Him in sincerity and in truth. Sincerity, sinceridad. Diba? Truth. Ano yung truth? Sa katotohanan. Paglingkuran mo siya sa iyong sinceridad at sa katotohanan, and put away the gods which your father served on the other side of the flood. Kumbaga, yung mga Diyos-Diyosan na nagkaroon tayo noon, alisin natin. Diba? Kung wala ka man Diyos-Diyosan noon, meron ka pa rin Diyos-Diyosan. Diba? Meron tayong Diyos-Diyosan na kailangan natin tanggalin. Ano yung Diyos-Diyosan na yun? Yun yung mga material na bagay na hanggang sa ngayon ay yung iba sa atin ay meron pa rin at hindi natin maalis sa atin. Yung mga material na bagay na yun ay kung saan yung nagtuturo sa atin na gumawa ng pagkakasala, na gumawa ng kasalanan. Okay, yun po yung gods na tinutukoy. And in Egypt, what is Egypt? Diba yung Egypt, yan ay picture ng pagkakakulong ng mga Israelita, pagkakadena sa kanila, pagkakaalipin sa kanila. Diba? Na minsan tayo rin, katulad ng mga Israelita, na tayo ay naging alipin ng kaaway. Natalikuran na natin yun, naalisan na natin, na huwag na natin balikan yung mga bagay na yun. Amen? That is Egypt sa ating buhay. Hello? Amen? And serve ye the Lord, na maglingkod ka sa Panginoon. Maglingkod ka sa Panginoon. If we will going to study from Genesis hanggang sa Revelation, makikita natin ang paulit-ulit na paalala ng Panginoon na talikuran nyo yung Diyos-Diyosan nyo, na tumalikod ka sa Egypt nyo. Bakit, mga minamahal na kapatid? Kasi hanggang ngayon, ang tao patuloy pa rin bumabalik sa Egypt niya. Ang tao hanggang ngayon, hindi lang po dito, tapos na po ang Biblia, pero alam niyo po, hanggang ngayon, ang kabataan patuloy pa rin bumabalik sa kasalanan. Ang kabataan patuloy pa rin bumabalik sa kamunduhan. Hello? Kaya paulit-ulit ang Biblia. Kaya kung mapapansin niyo, bakit ang revival, pastor, ganun paulit-ulit? Kasi ikaw paulit-ulit ka pa rin, hindi ka pa rin nagbabago. Hello? Kaya kung bakit yung mensahe, pati nung ating anniversary ng youth, bakit pa ulit-ulit? Kasi nakikita ng Panginoon, hindi ka pa rin magbabago. Maaaring hindi alam ni pastor, pero alam ng Panginoon. Diba? Hindi ka ba natutuwa, napaka-special mo, na sa lahat ng revival, paulit-ulit yung mensahe ng Panginoon? Diba? Na pagdating nung anniversary ng youth, ganun pa rin ang mensahe ng Panginoon. Di ba? Ang special mo. Hello? Kaya anong kailangan gawin para mabago yung mga mensahe? Magbago ka na. Di ba? Kasi baka ikaw na lang hinihintay ng Panginoon na magbago.
para yung mensahe naman ng Panginoon, mag-iba naman. Di ba? Magbago naman. Amen? Fear the Lord. Natakot tayo sa Diyos and serve Him in sincerity and in truth. Matakot ka sa Diyos, gagawa ka ng kasalanan ng kalokohan, matakot ka naman sa Diyos. Hello? Andyan siya, nakatingin siya. Kung hindi ka ligtas, nandyan siya, nakatingin siya. Kung ligtas ka, nandyan siya sa buhay mo. Amen? Fear the Lord. Joshua 24:15, But as for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. Sabi ni Joshua, saganang akin at kasama ng aking pamilya, maglilingkod kami sa Panginoon. Amen? Hindi yung sasabihin mo na ako lang ang maglilingkod sa Panginoon. Ang pamilya ko lang ang maglilingkod sa Panginoon. Di ba? As for me and my house, we will serve the Lord. Amen? Pag kailangan ng paglilingkod sa gawain ng Panginoon, sumama ka. Kung totoo ko ligtas, sumama ka. Amen? Huwag mong hayaan yung kapatid mo yung nandun. Huwag mong hayaan yung magulang-gulang yung nandun. Sumama ka. Amen? Kasi ligtas ka eh. Kung totoo ka, ligtas. Amen? John 21:15-17, puntahan natin. Jeremiah 17:10, I, the Lord, search the heart. Ang Panginoon ay sinasaliksik ang ating puso. John 21:15-17. Puntahan natin yung John 21:15-17. John 21:15-17. So when they had dined, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of Jonas, lovest thou me more than this? Kung makikita natin dito, binasa na natin ito kanina, na kung saan paulit-ulit tinanong ng Panginoon itong si Pedro o si Simon. Diba? Paulit-ulit niya na kung mahal mo ako, pakainin mo ang aking mga tupa. And in third time, si Peter ay nalungkot, di ba? Nalungkot si Peter dahil paulit-ulit ang Panginoon sa pagtatanong, di ba? Bakit? Kasi nakikita ng Panginoon na ito si Peter, hindi niya talaga mahal ang Panginoon. Di ba? Na meron pa rin hindi pagsunod itong si Pedro na nakikita ng Panginoon. Di ba? Obedience to God is an expression of our love for God. Diba? Ang tanong ni Peter, ang tanong ni Jesus Christ, mahal mo ba ako? Diba? Ang ibig sabihin ng Panginoon na kung mahal mo ako, Pedro, dapat handa kang sumunod. Amen po ba? Dapat handa sumunod. Ang mga Kristiyano, kung mahal natin ang Diyos, dapat tayo ay handang sumunod sa Diyos. Amen? Because through faith will lead us to obedience. Amen? Sa ating pagtatapos, you cannot be obedient to God if you are not faithful to Him. Hindi ka pwedeng maging masunurin sa Diyos kung hindi ka rin naman faithful sa Kanya. Obedience is the best demonstration of loving God. Obedience, pagsunod. Hindi mo pwedeng sabihin na masunurin ka kung hindi mo naman pinapakita sa pamagitan ng pagmamahal. Faith, love, and obedience are together. Magkasama po yan, pag-ibig, pananampalataya, at pagsunod. Hindi pwede na mahal natin ang Diyos at sumusunod tayo sa Kanya. Pero wala naman tayong pananampalataya. Hindi pwede na may pananampalataya tayo sumusunod, pero hindi naman natin siya mahal. At hindi rin pwede na may pananampalataya at mahal natin ang Diyos, pero hindi naman tayo sumusunod sa Kanya. Then, number 1, yung ating message kanina, don't exempt ourselves from obeying God. Sana lagi kang nandyan para sa gawain ng Panginoon. Amen? Sana lagi kang nandyan. Hindi yung susunduin ka pa. Hindi yung pipilitin ka pa na pumunta sa gawain ng Panginoon para maglingkod sa Panginoon. Hello? Amen. Amen? Ang tunay na ligtas, sumusunod sa Panginoon. Ang tunay na ligtas, masunurin. Ang tunay na ligtas, hindi nagpapalusot, hindi nagdadahilan. Hello? Ang tunay na ligtas, masunurin. Di ba? Makikita mo ang tunay na ligtas. Don't exempt ourselves
Huwag natin ipangi yung sarili natin sa pagsunod. Huwag mong sabihin na, Pastor, sila na lang, kaya na nila yan. Diba? Minsan, ang mangyayari kapag gawain ng Panginoon, bigla ka na lang mawawala. Diba? Kailangan ka sana sa gawain ng Panginoon, pero na-rapture ka na kagad. Diba? Maglilinis, pero bigla ka na lang na-rapture. Hello? Diba? Kailangan ka sa choir, pero bigla kang na-rapture. Hello? Mahal nyo ba talaga ang Diyos? O pagpapakitang tao na lang? Number 2, obedience to God is the key to success. God can make us successful. Do you believe that? He will make us successful. Hindi ako naniniwala na hindi tayong gawing successful ng Panginoon. Ang problema lang ay yung sarili natin. Hindi natin, ayaw kasi natin ang process. Gusto lang natin yung progress. Pero ayaw natin ang process. God can make us successful if we are obedient to Him. Anong process para maging successful Christian? Obedient. Maging obedient tayo sa Panginoon. Amen? Nag-aaral ka? Kung bakit struggle ka sa pag-aaral mo, hindi ka kasi sumusunod sa Panginoon. Hello? Naghahanap buhay ka? Bakit struggle ka? Baka hindi ka sumusunod sa Panginoon. Amen? Kaya minsan napagdaraanan natin yung mga bigat sa buhay na kung saan hindi naman dapat natin pagdaraanan dahil hindi tayo nagiging masunurin sa kalooban ng Panginoon. And last, number 3, true faith will lead us to obedience. God doesn't want half faith. He wants our full faith. Nais ng Panginoon yung buong pananampalataya natin. Hindi yung tira-tira. Hindi deserve ng Panginoon ang tira-tira. Hello? Amen? Hindi deserve ng Panginoon yung kulang-kulang. Deserve ng Panginoon yung buo. Amen? Dahil ang Panginoon, ibinigay niya ng buo yung buhay niya para sa atin. Amen? Kaya deserve niya ang totoo at tunay na paglilingkod natin. Tayo po yumuko, tayo po lumapit sa Panginoon. Narito ang altar para sa ating pananalangin. Ang inyong kinaupuan ay lugar ng pakikinig. Ang altar ay lugar ng pananalangin. Ilapit natin sa Panginoon ang mga bagay na ating natutunan. Ipakita natin sa Panginoon ang pagiging masunuri. Narito ang altar, sama-sama tayo manalangin sa Panginoon. Let us pray in silence, mga minamahal na kapatid. Habang nakalungit ka dyan, lumapit ka sa Panginoon. Bulog natin sa Panginoon. Huwag natin patigasin ang ating puso sa pagsunod natin sa Panginoon. Brethren, walang special dito. We are all servant. We need to be obedient. Hindi porket marami kang pera, special ka. Si Jesus Christ niregaluhan ng ginto, pero nag-serve pa rin siya sa tao. Si Jesus Christ, hari, pero nag-serve sa tao. Sumunod sa Diyos hanggang sa kamatayan sa krus. Ikaw, tayo, tao lang tayo. Huwag mong ipagmalaki yan sa harapan ng Panginoon. Darating ang panahon, magiging abo na lang yung ating katawan. Ang Panginoong Diyos lang ang makakapagbuo muli niyan at makapag-aayos. Kaya wala tayong may pagmamalaki sa Panginoon. Kailangan natin siya sa buhay natin. Maging masunurin tayo.
Wala tayong magagawa sa mundong ito kundi ang sumunod sa Panginoon. Matakot sa Diyos. Umiwas sa kasalanan. Umiwas sa kamunduhan. Talikuran ang mga bagay na hindi kalooban ng Panginoon. Dakila namin, Panginoon, kami po'y nagpapakumbaba na lumalapit, Panginoon, sa iyong pong harapan. At kami po'y humihiling ng awat habang ng biyaya mo. Dakilang Diyos, muli niyo po kami pagkaulooban ng talinong na nagmumula sa iyo, na mula sa inyong salita na kung saan kami po ay mas lalong maging masunurin lalo sa kalooban mo. Panginoon, nakikita niyo po ang mga masusunurin na anak at maging ang mga hindi masunurin. Nakita mo, Panginoon, kung anong pagpapala ang nagaganap sa mga masunurin. Naway makita ito ng bawat inyong mga anak. At kung sa oras na ito ay may hindi pa nakakasigurado ng kaligtasan, kaya maraming wala ang pagsunod, maaaring hindi ligtas. Naway, Panginoon, maranasan niya ang kaligtasan ng kanyang kaluluwa. At walang silbi ang pagsunod sa mga gawain dito po sa iyong iglesia kung hindi naman pala ligtas ang kaluluwa. Mapapahamak lang sa impyerno. Kaya